Isang eroplanong kaka-take off lang biglang nag-crash. Isang pasahero himalang nakaligtas. Ang isang Boeing 787-8 Dreamliner ng India na may flight AI-171 mula Ahmedabad papuntang London Gatwick ay bumagsak lamang 30 segundo matapos mag-take off noong Huwebes ng hapon. Ano ang sanhi ng plane crash na ito? Sino ang isang taong himalang nakaligtas? At totoo nga ba na nahulaan di umano ito ni Rudy Baldwin? Yan ang ating aalamin. Ang isang eroplanong Boeing 787-8 ng Air India na may flight AI-171 ay bumagsak mga 1.5 kilometro mula sa runway na ikinamatay ng 241 katao sa loob ng eroplano at marami pang iba sa lupa. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng fatal na aksidente ang modelo ng Dreamliner mula nang ito'y magsimula ng komersyal na serbisyo noong 2011. Kasalukuyang nagsasagawa ng isang malalim na investigasyon ang mga autoridad ng India na tutulungan ang mga eksperto mula sa US at UK upang alamin ang sanhi ng insidente. Ayon sa mga ulat at datos mula sa flight, agad nahirapan ang eroplano na makuha ang tamang altitude matapos ang takeoff. Ang mga piloto na parehong may malawak na karanasan at higit sa 9,000 na pinagsamang oras ng paglipad ay nagbigay ng mayday call matapos mag-takeoff, ngunit wala ng kasunod na komunikasyon. Isang nakaligtas na pasahero ang nagsabi na di umano narinig niya ang isang malakas na pagsabog habang ang eroplano ay nahirapang umakyat. Ang huling transmitted na datos ay nagpakita na ang eroplano ay umabot lamang ng 625 feet at pagkatapos ay nagsimulang bumaba bago tuluyang nawala sa paningin ng mga camera at sumabog sa isang residential area. Maraming mga eksperto ang nag-speculate na posibleng sanhi ng aksidente ang isang napakabihirang double engine failure. Isa sa mga pinag-isipan na dahilan ay kung ang plane ay nag-deploy ng ram air turbine RAT, isang emergency backup turbine na ginagamit kapag hindi gumagana ang mga pangunahing makina. Bagamat hindi karaniwan ang double engine failure, may mga kasaysayan na nagpapakita ng mga insidenteng katulad nito, tulad ng insidente ng Miracle on the Hudson noong 2009. Ayon sa isang senior pilot, maaaring magdulot din ng engine failure ang kontaminadong fuel o ang pagbara ng fuel system na nagiging sanhi ng pagkaubos ng gasolina sa makina. Ang mga investigador ay magsasagawa pa ng masusing pagsusuri gamit ang black box ng eroplano at ang mga piraso ng debris upang matukoy ang tunay na sanhi ng aksidente. Sinabi ng GE Aerospace na gumawa ng mga makina ng eroplano na magpapadala sila ng isang team sa India upang tumulong sa investigasyon. Ang Boeing naman ay nagbigay ng buong suporta sa Air India at ipinahayag ang kanilang pagnanais na magbigay ng tulong sa investigasyon. Nakuha ng mga investigador mula sa India ang isa sa 2 black boxes mula sa mga labi ng bumagsak na eroplano ng Air India habang patuloy silang naghahanap ng mga ebidensya noong Biyernes. Kinumpirma ng Air India na 241 sa 242 katao sa eroplano ang hindi nakaligtas, habang ang isang British Indian national ay nakaligtas sa milagro at nagtamo lamang ng minor na mga sugat. Iniisip naman ng pamahalaan ng India na pansamantalang i-ground ang buong fleet ng Boeing 787 ng Air India kasunod ng trahedya. Ang isang survivor, si Vishwash Kumar Ramesh, isang 40 taong gulang na Indian national, ay naging tanging survivor ng Air India Flight AI-171 na bumagsak matapos mag-takeoff mula sa Sardar Vallabhbhai Patel International Airport sa Ahmedabad, India. Ayon sa mga ulat, ang eroplano ay nag-crash 30 segundo pagkatapos mag-takeoff, sanhi ng isang malupit na pagsabog na pumatay sa 241 katao na kasama niyang saksi. Ang kaganapang ito ay isang matinding trahedya at nagdulot ng matinding kalungkutan sa mga pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad ng aviation. Si Ramesh na nakaupo sa seat 11A ng eroplano ay nakaligtas sa isang milagro. Ayon sa kanya, bago mangyari ang aksidente, narinig niya ang isang malakas na ingay 30 segundo pagkatapos ng takeoff. Tila may nangyaring malupit na technical na problema sa eroplano na hindi niya matukoy. Bagamat mahirap ilarawan ang eksaktong sanhi ng pagsabog at pag-crash,
Isang bagay na tiyak ay ang kanyang mabilis na reaksyon at pag-iwas sa matinding pinsala na nakatulong sa kanyang kaligtasan. Habang wala pang formal na investigasyon na nagaganap, wala ring indikasyon na si Ramesh ay may kinalaman sa sanhi ng pagkabasag ng eroplano. Ayon sa mga autoridad at eksperto, ang sanhi ng aksidente ay malamang na dulot ng isang technical na problema tulad ng engine failure o iba pang malupit na problema sa sistema ng eroplano. Ang tanging patunay na nakaligtas si Ramesh ay isang indication ng isang walang katulad na swerte. Ngunit wala pang opisyal na impormasyon na nagsasabi na siya ay may kinalaman sa pangyayari. Pinuri ang kanyang mental na katatagan at pagiging alerto sa kabila ng pagkakatrauma sa mga kaganapan. Bagamat halos hindi makapaniwala sa kanyang kaligtasan, hindi maipaliwanag ni Ramesh kung paano siya nakaligtas mula sa isang trahedyang kasing lakas ng isang eroplano na bumagsak. Ang pagiging survivor ni Ramesh ay nagbigay ng maraming katanungan at ang ilan ay nagsasabi na malaki ang papel ng kanyang posisyon sa loob ng eroplano at ang kanyang seat na malapit sa emergency exit. Gayunpaman, ang hindi pagkakaroon ng sapat na impormasyon sa mga detalye ng kaganapan ay nagdudulot pa ng pag-aalala at pagkabahala sa publiko, lalo na sa mga mahal sa buhay ng mga namatay. Si Ramesh ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang mga minor na sugat at patuloy na nagbibigay ng kanyang testimonya sa mga autoridad na nagsasagawa ng investigasyon. Sa ngayon, ang investigasyon ng mga eksperto mula sa India, UK at US ay patuloy na nagaganap upang matukoy ang sanhi ng pagkahulog ng eroplano. Ang mga autoridad ay umaasa na makakakita ng mga karagdagang impormasyon mula sa black box at iba pang mga ebidensya upang magbigay linaw kung bakit naganap ang isang ganitong malupit na aksidente. Ang kwento ni Vishwash Kumar Ramesh ay nagbigay ng ilang liwanag sa madilim na trahedya, ngunit ang buong katotohanan ay patuloy pa ring hinahanap. Sa kasalukuyan, si Vishwash Kumar Ramesh ay ang tanging biktima na nakaligtas sa insidenteng ito at ang kanyang karanasan ay patuloy na pinag-uusapan sa buong mundo. Ang kanyang milagrosong kaligtasan at ang patuloy na investigasyon ay nagbibigay ng malaking pag-asa at katanungan sa mundo ng aviation upang matutunan at mapabuti pa ang mga hakbang sa kaligtasan sa hinaharap. Nahulaan nga ba ito ni Rudy Baldwin? Ang mga pahayag ni Rudy Baldwin tungkol sa taong 2025 na puno ng plane crashes at disasters ay maaaring isang halimbawa ng general prediction o hula na ginagawa ng mga manghuhula na kadalasang may mga malalawak at hindi particular na pahayag. Ang mga ganitong uri ng pahayag ay madalas na ginagamit sa mga psychic predictions at maaaring mapanood o marinig sa mga video o social media platforms. Gayunpaman, ang sinabi niyang iyon tungkol sa 2025 ay hindi direktang konektado sa plane crash ng Air India Flight I-1710 sa anumang particular na aksidente. Ang mga hula ng ganitong uri ay kadalasang hindi specific at may general na tema ng disasters, kaya't may posibilidad na ang mga manghuhula ay makakapagbigay ng mga pahayag na maaari nilang akmang gawing totoo sa anumang kalamidad na mangyari sa hinaharap. Sa konteksto ng plane crashes at disasters, maaaring magka-coincide lang ang mga hula sa mga natural na pangyayari sa ating mundo, tulad ng mga aksidente at kalamidad na nangyayari. Halimbawa, tuwing may malalaking aksidente o trahedya, may mga tao na maaaring magtangkang ikonekta ito sa mga dating predictions ng mga manghuhula. Ang plane crash ng Air India Flight 171 ay isang malupit na trahedya na nagresulta sa pagkamatay ng 241 katao, maliban kay Vishwash Kumar Ramesh, ang tanging survivor. Ang eroplano ay bumagsak agad pagkatapos ng takeoff at kasalukuyan pang iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Ayon sa mga eksperto, posibleng sanhi ito ng engine failure o iba pang technical na issue. Ang pagkakaroon ng isang survivor ay nagbigay ng mahalagang detalye sa mga kaganapan, ngunit ang buong dahilan ng aksidente ay patuloy na tinutukoy. Ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala ng kahalagahan ng kaligtasan sa aviation. Ano ang mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang mga ganitong trahedya sa hinaharap? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.